Hindi din ni Trump na buksan ng Iran ang kipot ng Hormuz, kundi wawasakin ng Amerika ang mga planta ng Iran sa loob ng 48 oras. Ang correspondent ng International Law sa atin, Trey Yingst, ay nagulat ng karagdagang impormasyon ng live mula sa Tel Aviv. Trey? Hello Peter, magandang umaga. Sa ika-4 na linggo ng Epic Fury, naglabas ng bagong babala si Pangulong Trump sa rehime ng Iran. Sa gabi, ginamit niya ang Truth Social para magsalita. Kung hindi bubuksan ng Iran ang kipot ng Hormuz sa 48 oras, aatakehin at sisirain ng Amerika ang kanilang mga planta ng kuryente. Umpisahan sa pinakamalaki. Salamat sa atensyon. Nagsalalita ang Pangulo tungkol sa kritikal na rutang ito na naparalisa dahil sa mga banta ng Iran sa mga barkong pangkalakal. Tinanong ko ngayon si Punong Ministro Netanyahu ng Israel tungkol sa sinabi ng Pangulo. Sinabi ni Trump kagabi na kung hindi bubuksan ng Iran ang kipot ng Hormuz sa loob ng 48 oras aatakehin ang power grid ng Iran. Sasali ka ba rito at ano ang susunod na hakbang sa kampanya? Sa tingin ko, alam ni Pangulong Trump ng eksakto ang kanyang ginagawa. At anuman ang aming gagawin namin ito ng magkakasama at hanggat maaari ng may pag-iingat. Binanggit ng punong ministro ang banta ng misil mula Iran. Nitong weekend, 2 misil ang nagtangkang tumama sa base ng Diego Garcia sa Indian Ocean. Nasa 300 kilometro ito mula sa teritoryo ng Iran na nagpapakitang hindi naging tapat ang mga Iranian tungkol sa kanilang mga medium-range ballistic missile. Ayon sa punong ministro, ang Europa ay nasa panganib dahil sa programa ng mga misil ng Iran. Ang mga puwersa ng depensa ng Israel, gaya ng ipinapakita sa bidyong ito noong katapusan ng linggo, ay umatake sa mga imbakan ng ballistic missile ng Iran. Sinira rin nila ang ilang launcher ng bansa. Inilarawan ng dating punong ministro ng Israel na si Naftali Bennett ang laki ng banta ng mga misil ng Iran. Mahalaga na magising na ngayon ang Europa, maintindihan na ang Estados Unidos at Israel sa pamumuno ni Pangulong Trump ay pumipigil sa isang bangungot na nuclear mula sa Iran sa buong Europa. Nilalabanan namin ang digmaan para protektahan sila, ngunit nabisto na ang kasinungalingan. May mga misil ang Iran na kaya umabot sa Madrid, Berlin at Paris. Ngayon nagising na sila at alam nilang nanganganib sila mula sa Iran. Sa lugar ng interview kina Bennett at Netanyahu, mahigit 100 ang nasugatan kagabi dahil sa nag-iisang ballistic missile ng Iran na sumabog sa residential area. Magandang ulat, salamat Ray. Ngayon ipakikilala natin ang dating komandante ng USS Cole, si Kurt Leopold Kirk. Nagpakawala ang natitirang puwersa ng sandatahang lakas ng Iran ng 2 intermediate-range ballistic missiles. Meron tayong mapa na nagpapakita ng mga intermediate-range ballistic missiles, mga misil. Nagkamali ang Iran. Pinututukan nila ang base ng Sepentuat ng United Kingdom sa Diego Garcia sa Indian Ocean. Pero kung titingnan sa kabilang direksyon, maabot ng mga IRBM na ito ang Rusya, Roma, Munich, Paris, London, Berlin, Oslo at Moscow. Gaano kalaki ang problemang ito? Malaking problema ito, Peter. Sabi ng lahat, walang agad na panganib noon. Una, pinapatunayan itong nagsinungaling ang Iran sa buong panahon tungkol sa kanilang ballistic missile program. Pangalawa, ang mga Europeo na may pinakamalaking digmaang panlupa sa pagitan ng Ukraine at Russia ay nasa direktang banta na rin ngayon mula sa Iran. Isa itong tunay na banta. Hinarap namin ang Iran ngayon at dapat maunawaan ng mga Europeo na kapag humihingi ng tulong si Pangulong Trump, hindi lang ito para sa amin, kundi para rin sa kanila. Tungkol din ito sa mga kaalyado. Kung napakita ng Iran itong mga nakaraang linggo na kaya nilang magpaputok ng misil kahit sa mga kaalyado nila sa Gulpo, ano ang pipigil sa kanila na targetin ang Paris? Walang kahit ano. At dyan mismo nakasalalay ang panganib habang patuloy nating pinapahina ang kakayahan ng Iran kasabay ng pagbawas sa kanilang pagpapakita ng kapangyarihan. Sa kipot ng Hormuz, ngayon, kailangan nating tiyakin ang pag-atake sa mga intermediate-range ballistic missiles na ito dahil tunay silang banta. Sa huli, kailangan magsanib puwersa ang Europa sa atin para talunin ang Iran, itaguyod ang pagbabago ng pamahalaan at bigyan daan ng mga tao na buuin ang kanilang kinabukasan. Nakakagulat na matapos ang 3 linggo ng Operasyong Epic Fury na may mga pagsabong sa buong Iran at wasak na ang kanilang sandatahang lakas, nakakapaglunsad pa rin sila ng mga long-range ballistic missiles na kayang tumama sa mga kabisera ng Europa. Peter, ang Iran ay malaking bansa at kalat-kalat ang kanilang hukbo, gaya rin dito sa atin.
may natitira pa rin silang puwersang may kakayahan. Gagamitin nila ang kakayahan na yan at habang humihina ang rehimen at alam nilang mawawala na sila sa kapangyarihan, maaaring hindi inaasahan ang kanilang mga kilos. Kung may intermediate range na misil sila, ano ang kumipigil sa kanila na kargahan ito? Isang bagay na talagang magpapabago sa takbo ng digmaan sa Europa. Bakit nila ituturing ang kontinente na kaalyado ng Estados Unidos at gagawa ng desperadong hakbang para mapanatili ang kapangyarihan nila? Ayon ng mga komander at pinuno ng mga sorpresa, nabanggit ni Pangulong Trump ang kanyang pagkabigla sa Epic Fury. Binanggit mo ang Iran at ang mga ginawa nito matapos ang Epic Fury kasamang pag-atake sa Qatar, Saudi Arabia, UAE, Bahrain at Kuwait. Walang nakaalam ito. Nagulat kami. Nagulat ka ba na walang nagsabi sa'yo na ito ang magiging ganti nila? Wala talaga. Hindi inakala ng pinakamagagaling na eksperto na magagawa nila yon. Nagulat ako doon. Kirk, sa totoo lang, hindi ako nagulat. Sa tingin ko, sa huli, kahit gaano ka pakahanda, kapag nagsimula ng labanan, madali na itong hulaan. Bilang sundalo, sinusubukan mong hulaan kung paano tutugon ng kalaban kapag hinarap mo sila. Lagi nilang sinusubukan gumawa ng naiiba sa inaasahan mo. Ang pagsasanay at ehersisyo ng militar ay ginagawa para matutong tumugon sa hindi inaasahang sitwasyon, hadlangan, pahinain at tuluyang alisin ang kakayahan nilang kumilos. Iyan mismo ang ginawa ni na Sekretaryo Hegseth at ng Panggulo sa Iran. Ang mga Iranyanong general sa ikatlong linya ay nagbabantang gagamit ng lakas militar ng Iran bilang ganti ayon sa mga opisyal ng ZSEC, Messias Ney. Simula ngayon, based sa alam natin, ang mga park, lugar ng libangan at turismo sa anumang panig ng mundo ay hindi na magiging ligtas para sa inyo. Nakikita mo ba ito bilang isang tunay na banta kung isasaalang-alang na ang rehimen ay labis ng pinahina? Kahit tila walang saysay ang banta, dapat pa rin itong seryosuhin. Ipinapakita lang nila na wala silang respeto sa internasyonal na batas. Hindi kailanman umiral sa kanilang paningin ang pandaigdigang kaayusan na nakabatay sa mga patakaran. Hindi nila iniintindi ang Geneva Convention. Aatake sila sa kahit anong paraan na maisip nila. Anda silang bitayin ng labinsiyam, anyos na mandirigma dahil lang sa pagsali sa protesta. Wala silang awa, pumapatay sila. Walang moral o ethical na pamantayan at magpapatuloy sa ganitong kilos. Kaya mahalagang alisin at tuluyang wasakin ang rehimeng ito. 47 taon na rin tayong, ayon sa senador, humaharap sa rehimeng ito. Sa wakas, naglakas loob si Pangulong Trump na sabihing tama na ang mga limitasyon. Daan-daang Amerikano ang namatay at libu-libo ang nasugatan o naputulan ng katawan. Panahon ng panagutin ng rehimeng Iranian sa mga ginawa nila, Kirk. Leopold, may bagong libro. Anong pamagat? Hindi ito luma, ngunit binibigyang din ang pag-atake ng Al-Qaeda sa USS Cole at maayos na inilalarawan ng grupo ng mga bayani na kasama ko noong umaga ng Oktubre 12, 2000. Kumusta? Maraming salamat sa pagpunta ninyo ngayon. Salamat.